Kumusta po? Ako si Dr. Jose Cruz, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may mahigit 3 dekada ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga nakatatanda na tulad ninyo na muling buuin ang kanilang lakas, matuklasang muli ang kanilang sigla at mabawi ang enerhiyang akala nila'y tuluyan ng nawala. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagsuko sa intimasya pagkatapos ng edad 70 ay hindi lamang nagkakait sa inyo ng koneksyon, ito'y tahimik na nagiging sanhi ng mabilis na pagkasira ng inyong katawan mula sa loob. Ang inyong mga ugat ay tumitigas, ang inyong puso ay mas napipilitang magtrabaho. Ang inyong memorya ay humihina, ang inyong mga binti ay nanghihina at ang inyong espiritu ay nababawasan. Sa oras na mapansin ninyo, halos imposible nang ibalik ang dati. Minsan ay nagamot ako ng isang lalaki, taong gulang, na mukhang malakas sa labas, ngunit ilang taon nang nanghihina sa loob. Hindi siya namatay dahil sa atake sa puso, cancer o stroke. Namatay siya dahil binitawan niya ang mismong bagay na sana'y nagpanatili sa kanya na puno ng buhay, maayos na daloy ng dugo, intimasya at koneksyon. At nagsimula ito sa maliliit na pagpili, maliliit na gawi na bumara sa kanyang mga ugat hanggang sa ang buhay mismo ay nawala. Nasaksihan ko mismo kung gaano kadelikado ang katawan kapag humina ang daloy ng dugo, at kung paanong ang ilang matalino at natural na pagpili ay maaaring magpasigla nito. At ngayon, narito ako upang ibahagi sa inyo ang isa sa pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang mga kagamitan na ibinigay sa atin ng kalikasan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na kailangan nila ng gamot, operasyon o masakit na therapy upang ayusin ang mahinang sirkulasyon pagkatapos ng edad 60. Ngunit paano kung ang tunay na susi sa paglilinis ng inyong mga daluyan ng dugo, lalo na sa mahahalagang bahagi, ay hindi matatagpuan sa butika, kundi sa 4 na pang-araw-araw na mani na naririyan lamang sa inyong kusina? Isisiwalat ko kung aling 4 na mani ang napatunayan ng siyensya na nagpapataas ng nitric oxide, naglilinis ng mga baradong ugat, at nagpapanumbalik ng malalim na pisikal na koneksyon na nagpapanatiling masigla sa inyong katawan at espiritu sa natural, ligtas at walang reseta na paraan. Hindi ko lang babanggitin ang 4 na milagrosong pagkain na ito. Ipapakita ko sa inyo ang eksaktong tamang dami na dapat kainin, kung gaano kadalas, at kung paano pagsasama-samahin ang mga ito para sa pinakamahusay na resulta. Sa ganitong paraan, maibabalik ninyo hindi lamang ang inyong sirkulasyon, kundi pati na rin ang inyong intimasya, ang inyong enerhiya, at ang inyong kalayaan hanggang sa inyong edad 70 at higit pa. Maniwala kayo sa akin, ang matututunan ninyo ngayon ay maaaring tunay na magbago ng inyong buhay. Bago tayo dumako sa mga makapangyarihang sikretong ito para sa mas mahusay na sirkulasyon at intimasya pagkatapos ng edad 60, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang impormasyong ito, ipaalam ninyo sa akin na kasama ko kayo. Ngayon, magsimula tayo sa isa sa pinakamakapangyarihang natural na kagamitan para sa pagpapanumbalik ng inyong sirkulasyon at intimasya pagkatapos ng edad 60, isang sinaunang mani na mabuti para sa puso na ilang henerasyon ng nangangalaga sa kalusugan.
Tingnan natin ng mas malapitan ang mga kamangha-manghang benepisyo ng walnuts. Walnuts, ang kampeon sa sirkulasyon. Nang una akong nagsimulang magtrabaho kasama ang mga nakatatanda, mahigit 30 taon na ang nakalilipas, napansin ko ang isang malakas na pattern. Ang mga nananatiling puno ng buhay masigla at konektado hanggang sa kanilang edad, 70 at 80, ay madalas may isang bagay na karaniwan, napaka-conscious nila sa kanilang sirkulasyon. At isang simple, madalas na hindi napapansing pagkain ang karaniwang bahagi ng dieta ng pinakamalulusog sa kanila, ang walnuts. Ang walnuts ay walang iba kundi isang himala para sa mga senior na naghahanap upang mapabuti ang sirkulasyon at intimasya. Puno ito ng omega-3 fatty acids, iyong mga langis na nagbibigay buhay na tumutulong na panatilihing malinis, nababanat at bukas ang mga daluyan ng dugo. Pagsapit ninyo ng edad 60, natural na nagsisimulang tumigas at kumipot ang inyong mga ugat, isang tahimik na panganib na hindi lamang naghihigpit sa kalusugan ng inyong puso, kundi pati na rin sa inyong kakayahang makaramdam na konektado, masigla at intimate sa taong mahal ninyo. Direktang tinutugunan ng walnuts ang problemang ito. Binibigyan ang inyong mga daluyan ng dugo ng sustansyang lubos nilang kailangan upang manatiling bukas at masigla. Bukod sa omega-3, ang walnuts ay puno ng L-arginine, isang mahalagang amino acid na ginagamit ng inyong katawan upang lumikha ng nitric oxide. Ang natural na compound na ito ay marahang nagbibigay hudyat sa inyong mga daluyan ng dugo. Hinihimok silang mag-relax, bumukas at payagan ang malusog na dugo na dumaloy ng malaya muli. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa atake sa puso o stroke. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng init sa inyong mga kamay, lakas sa inyong mga binti, at sigla sa inyong pinaka-intimate na mga relasyon. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Roberto, na lumapit sa akin na bigo sa unti-unting paghina ng intimasya nila ng kanyang asawa. Sa edad na inakala niyang tapos na ang kanyang pinakamagagandang taon, hinikayat ko siyang gawing araw-araw na gawi ang pagkain ng walnuts, isang maliit na dakok lang tuwing umaga. Pagkalipas ng 6 na buwan, umupo siya sa aking opisina na may ngiti sa labi. Bumalik ang kanyang enerhiya at ang kanyang ugnayan sa kanyang asawa ay lalong tumibay sa mga paraang hindi niya akalaing posible pagkatapos ng edad 60. Hindi ito mahika. Ito ay ang kalikasan na gumagana, nagpapagaling mula sa loob. Kung seryoso kayo sa pagpapasigla ng inyong sirkulasyon, pagbabalik ng inyong sigla, at pagpapanatili ng intimasya na nagpapayaman sa buhay, mahalaga ang walnuts. Ang isang simpleng dakok sa isang araw, mga 7 hanggang 8 kalahati ng walnuts, ay sapat na upang simulan ang proseso ng pagpapagaling sa inyong mga ugat. Tinutulungan kayong makaramdam na buhay, masigla at kumpiyansa muli. Ngunit gaano man kalakas ang walnuts, isa lamang itong piraso ng palaisipan. Dahil susunod, matutuklasan natin ang isa pang nakakagulat na money, isang maliit na powerhouse na tahimik na nagpoprotekta sa inyong puso at makabuluhang nagpapalakas ng inyong sirkulasyon sa paraang hindi alam ng karamihan.
sa mga taong higit sa edad 60. Handa na ba kayo para sa susunod na sikreto na itinago ng kalikasan sa harap mismo ng ating mga mata? Almonds, ang pinakamatalik na kaibigan ng puso. Ilang taon na ang nakalilipas, nakaupo ako kasama ang isang lalaking nagngangalang Mang Jorge, isang retiradong guro. Matalas ang isip na araw-araw na dumaranas ng malamig na mga kamay, nananakit na mga binti, at humihinang pakiramdam ng koneksyon sa kanyang asawa. Sa edad na 72, naniniwala siyang hindi maiiwasan ang paghinang ito. Ngunit mas alam ko, inabutan ko siya ng isang solusyon na halos ikinatawan niya, almonds. At ang mga pagbabago sa mga sumunod na buwan ay nagpabago ng kanyang buhay. Ang almonds ay isang tunay na biyaya para sa puso at mga daluyan ng dugo, lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang mga simpleng maliliit na mani na ito ay puno ng magnesium, isang mineral na maraming senior ang may kritikal na mababang antas nang hindi man lang nila namamalayan. Ang magnesium ay gumagana tulad ng natural na paraan ng kalikasan sa marahang pagre-relax ng inyong mga daluyan ng dugo. Kung walang sapat nito ang inyong mga ugat, ay maaaring kumipot at pabagalin ang daloy ng dugo, pinagkakaitan ang inyong mga kalamnan, inyong utak, at pati na rin ang inyong pinaka-intimate na mga bahagi ng masaganang daloy ng dugo na lubos nilang kailangan. Ngunit higit pa sa magnesium ang iniaalok ng almonds. Mayaman din ito sa vitamin E, isang antioxidant na nagbabantay sa panloob na lining ng inyong mga daluyan ng dugo laban sa pinsala. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pinsala sa loob ng inyong mga ugat ay maaaring makasagabal sa daloy ng dugo at tahimik na magbawas ng inyong enerhiya, inyong memorya, at inyong kakayahan para sa pagiging malapit. Ang almonds ay gumagana tulad ng maliliit na tagaprotekta nagsasanggalang sa inyong mga daluyan at tinitiyak na mananatiling malakas ang mahalagang daloy para sa koneksyon. Para kay Mang Jorge, ang simpleng pagdaragdag ng isang dakok ng almonds sa isang araw, mga 20 hanggang 23 piraso, ay sapat na upang magsimulang makapansin ng pagbabago. Uminit ang kanyang mga kamay, mas malakas siyang maglakad, naging mas masayahin ang kanyang ekspresyon, at higit sa lahat, nabawi niya ang kanyang kakayahang magbahagi ng tunay na intimate na mga sandali sa kanyang asawa. Hindi ito dahil sa anumang mahiwagang tableta o nakatagong operasyon. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanyang katawan ng kung ano ang tahimik nitong inaasam, tunay na kapagpapagaling na sustansya. Kung hinahangad ninyong manatiling malakas, konektado, at masigla paglampas ng inyong edad 60, ang almonds ay hindi lamang isang merienda. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpapatibay na pinipili ninyong umunlad. Pinipili ninyo ang sigla, intimasya, at ang kakayahang mabuhay ng lubusan. Ngunit bahagi lamang ng kwento ang almonds. Dahil susunod matutuklasan ninyo ang isang mani na siyentipikong napatunayang direktang nagpapahusay ng performance, sigla, at daloy ng dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. At malamang na nilalagpasan ninyo ito araw-araw, hindi alam ang mga benepisyo nito. Ipagpatuloy natin. Pistachios, ang hindi kilalang bayani para sa sigla ng kalalakihan.
Nang una kong iminungkahi ang pistachio sa aking mga matatandang pasyente, marami sa kanila ang napapangiti. Paano nga naman makakatulong ang isang bagay na napakaliit, napakapangkaraniwan? Ngunit nakita ko ito nang paulit-ulit ang pistachios ay banayad na gumagana sa likuran, ibinabalik ang unti-unting kinukuha ng edad at stress, maayos na sirkulasyon, enerhiya, at iyong malalim matibay na koneksyon na mahalaga para sa intimasya. Ang pistachios ay puno ng isang amino acid na tinatawag na L-arginine, isang natural na compound na tumutulong sa inyong katawan na gumawa ng mas maraming nitric oxide. Ang nitric oxide ay mahalaga para sa pagre-relax at pagbubukas ng mga daluyan ng dugo, pinapahintulutan ang dugo na dumaloy ng walang sagabal sa bawat bahagi ng inyong katawan, kabilang ang mga intimate na lugar kung saan nananahan ang koneksyon, sigla, at enerhiya. Kung walang malusog na antas ng nitric oxide, ang mga daluyan ng dugo ay tumitigas at sumisikip, at ang intimasya ay maaaring magmukhang isang malayong alaala sa halip na isang buhay na bahagi ng inyong buhay. Ngunit higit pa riyan ang ginagawa ng pistachios. Puno ito ng mga antioxidant na lumalaban sa pamamaga, isang nakatagong kalaban na maaaring magpahina ng daloy ng dugo nang hindi ninyo namamalayan. Ang pangmatagalang pamamaga ay nagpapaprigid at nagpapahina sa inyong mga ugat, binabawasan ang masigla kabataang enerhiya na napakahalaga para sa tunay na intimasya. Sa pamamagitan ng paglaban sa pamamagang ito, tinutulungan ng pistachios na mapanatili ang pagiging nababanat at lakas ng inyong mga daluyan ng dugo, handang maghatid ng mahalagang daloy ng dugo sa bawat bahagi ninyo na pinakamahalaga. Naaalala ko ang pakikipag-ugnayan ko kay Mang Enrique, isang orgulyosong lolo sa kanyang huling bahagi ng edad 60 na labis na nalulungkot sa unti-unting pagkawala ng intimasya nila ng kanyang asawa. Nagsimula kami hindi sa mga gamot o operasyon, kundi sa kalikasan. Hiniling ko sa kanya na gawing pang-araw-araw na gawain ang pistachios, isang maliit na dakok lang tuwing hapon. Sa loob ng ilang linggo, nagsimulang mapansin ni Mang Enrique ang pagkakaiba. Tumaas ang kanyang enerhiya, bumalik ang kanyang init, at bumuti ang kanyang kumpiyansa sa pagbabahagi ng mga intimate na sandali. Hindi lamang siya nakakaraos, tunay na siyang nabubuhay muli. Ang pinakamagandang bahagi tungkol sa pistachios ay kung gaano kasimple itong kainin. Isang dakok sa isang araw, mga 1 hanggang 2 onsa katumbas ng mga 20 hanggang 26 na gramo o isang maliit na dakok ay sapat na upang bigyan ang inyong katawan ng mahahalagang elemento para sa mas mahusay na daloy ng dugo, mas mataas na sigla, at mas matibay na emosyonal na koneksyon. Patunay sila na minsan ang pinakamadaling pagbabago ang nagdudulot ng pinakamalalaking resulta. At maniwala man kayo o hindi, ang kapangyarihan ng pistachios ay simula pa lamang. Dahil susunod, isisiwalat natin ang isang hindi gaanong kilalang mani na naglalaman ng isa sa pinakamalaking sikreto ng kalikasan para hindi lamang sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, kundi pati na rin sa pangangalaga sa pangunahing sigla ng inyong katawan
sa mga paraang maaaring hindi ninyo naisip na posible. Suriin pa natin ng mas malalim kung ano ang maaaring maging pinakanakakagulat na bahagi ng inyong paglalakbay tungo sa pangmatagalang kalusugan at intimasya. Brazil nuts, ang sikretong pampalakas ng sirkulasyon. Kung may isang pagkain na nais kong malaman ng mas maraming nakatatanda, ito ay ang Brazil nuts. Sa aking mga unang taon ng pagsasanay, madalas akong makakita ng mga matatandang pasyente na nahihirapan sa kakulangan ng enerhiya, mahinang sirkulasyon at humihinang sigla sa kanilang mga relasyon. Sinubukan na nila ang lahat mga gamot, ehersisyo, hindi mabilang na mga suplemento, ngunit napalampas ang isang simple natural na mapagkukunan ng lakas na maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang Brazil nuts, ang nakatagong hiyas na iyon, ang nagpapaging espesyal sa Brazil nuts ay ang napakataas nitong nilalaman ng selenium. Ang selenium ay isang trace mineral. Ibig sabihin, kailangan lamang ng inyong katawan ng napakaliit na dami, ngunit ang maliit na dami na iyon ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam na pagod at malayo o masigla at puno ng buhay. Ang selenium ay gumagana tulad ng isang tagaprotekta para sa inyong mga daluyan ng dugo, nilalabanan ang oxidative stress at pamamaga na tahimik na pumipinsala sa sirkulasyon habang lumilipas ang mga taon. Kung walang sapat na selenium, ang inyong mga ugat ay maaaring tumigas at maging marupok, nililimitahan ang masaganang daloy ng dugo na nagpapagana hindi lamang sa inyong puso at utak, kundi pati na rin sa pundasyon ng inyong pisikal na koneksyon sa ibang tao. Ngunit hindi lang iyon. Sinusuportahan din ng Brazil nuts ang malusog na antas ng testosterone na mahalaga para sa pagpapanatili ng intimasya, lakas at enerhiya pagkatapos ng edad 60. Ang testosterone ay hindi lamang tungkol sa mas ng kalamnan o pagnanasang sekswal. Ito ay tungkol sa pakiramdam na masigla, may kakayahan at konektado. Kapag bumagsak ng husto ang mga antas na ito, hindi lamang ito humahantong sa pisikal na panghihina, nagdudulot ito ng emosyonal na paglayo, pagbaba ng kumpiyansa at mabagal na pagbawas sa mga kasiyahan sa buhay. Minsan ay nagtrabaho ako kasama ang isang mag-asawa, kapwa nasa kanilang unang bahagi ng edad 70, sina Ginoo at Ginang Santos, na lumapit sa akin na malungkot dahil sa labis na paghina ng kanilang enerhiya at intimasya. Iminungkahi ko ang isang simpleng karagdagan sa kanilang rutina, 1 o 2 Brazil nuts sa isang araw. Sa loob lamang ng ilang buwan, hindi maikakaila ang mga pagbabago. Mas madali silang kumilos, mukhang mas malusog ang kanilang kutis, bumalik ang kanilang tawanan, at ang sigla sa pagitan nila na akala nila'y wala na ay banayad na muling nabuhay. Naunawaan nila na ang pagsuporta sa sirkulasyon at balanse ng hormon ay higit pa sa kalusugan lamang. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa mga sandaling nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. 1 o 2 Brazil nuts lamang sa isang araw ang makapagbibigay ng lahat ng selenium na kailangan ng inyong katawan upang pangalagaan ang daloy ng dugo, palakasin ang enerhiya at ibalik ang intimasya. Ito ay isang simpleng gawi,
na may kapangyarihang magbago ng inyong buhay, isang pang-araw-araw na paalala ng inyong patuloy na kakayahang makaramdam ng malalim, magmahal ng lubusan at mabuhay ng may enerhiyang humahamon sa mga taon. At ngayong alam na ninyo ang lihim na kapangyarihan sa likod ng Brazil nuts, isipin kung ano ang maaaring mangyari kapag pinagsama-sama ninyo ang lahat ng apat na pagkaing ito na nagpapahusay ng sirkulasyon. Susunod, titingnan natin kung paano gumagana ng magkakasama ang walnuts, almonds, pistachios at Brazil nuts upang lumikha ng isang mas malakas, mas malusog, mas konektadong bersyon ng inyong sarili simula ngayon. Pagsasama-sama ng lahat. Paano? Nagtutulungan ang mga maning ito pagkatapos ng mga dekada ng malapitang pakikipagtrabaho sa mga nakatatanda na determinado na maibalik ang kanilang sigla. Naunawaan ko ang isang mahalagang katotohanan: walang iisang pagkain o gamot ang makapag-aalis ng unti-unting pinaghina ng panahon. Nangangailangan ito ng tamang kombinasyon na gumagana ng magkakasabay upang tunay na mapasigla ang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit ang apat na simpleng mani na ito, walnuts, almonds, pistachios at Brazil nuts, ay higit na epektibo kapag pinagsama kaysa sa alinman sa kanila ng nag-iisa. Isipin ito na parang pagtatayo ng tulay pabalik sa pinakamagagandang bahagi ng inyong sarili. Ang walnuts ang naglalatag ng pundasyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga daluyan ng dugo, pinapayagan ang enerhiya ng buhay na dumaloy muli. Pinapatibay ng almonds ang tulay na iyon, pinapakain ang mga pader ng inyong mga ugat at pinoprotektahan sila mula sa nakatagong pinsala. Ang pistachios naman ay nagdaragdag sa pamamagitan ng pagpapasigla sa buong sistema, nagbibigay sa inyong mga tissue ng sariwang dugo at oxygen, at ibinabalik ang init, enerhiya at kumpiyansa na maaaring inakala ninyong nawala na ng tuluyan. At pagkatapos kinukumpleto ng Brazil nuts ang istruktura, isinasara ang proteksyon, muling itinatatag ang mahalagang balanse ng hormon at pinapanatili ang inyong panibagong sigla para sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit, regular na hakbang. Isang dakok ng walnuts sa inyong pang-umagang oatmeal, ilang piraso ng almonds sa inyong bulsa para sa panghapong paglalakad, pistachios bilang isang nakakabusog na merienda sa halip na matatamis na pagkain, isa o dalawang Brazil nuts pagkatapos ng hapunan bilang isang simpleng pagkilos ng pangangalaga sa sarili. Ang maliliit na pagpiling ito na ginagawa ng tuloy-tuloy araw-araw ay nagsisimulang mapabuti hindi lamang ang inyong sirkulasyon, kundi pati na rin ang inyong pangkalahatang karanasan sa buhay. Nakita ko ang mga kalalakihan at kababaihan sa kanilang edad, 60, 70 at kahit 80, na nagbago sa mga paraang hindi nila inakala. Muli silang kumikilos ng madali. Ang kanilang mga kamay at paa ay maiinit, puno ng malusog na daloy ng dugo. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa banayad na pagmamalaki ng pagkaalam na maaari pa rin silang makaranas ng pag-ibig, intimasya at pakikipagsapalaran. Umupo sila kasama ang kanilang mga kapareha at may naramdamang muling nabuhay, isang bagay na malakas, isang bagay na tunay. Ito ang buhay na abot kamay pa rin ninyo.
Wala ito sa inyong nakaraan. Hindi ito isang tapos na kwento. Narito ito ngayon naghihintay na yakapin ninyo isang dakok ng masusustansyang pagkain sa bawat pagkakataon. Kaya't sa inyong pagpapatuloy, mula ngayon, sana'y panghawakan ninyo ang katotohanan ito, hindi kailanman huli upang alagaan ang inyong puso, muling buuin ang inyong lakas, at muling gisingin ang malalim masayang koneksyon na nagbibigay kahulugan sa bawat araw. At lahat ito ay maaaring magsimula sa 4 na prangkang regalo mula sa kalikasan na perpektong nagtutulungan sa loob ninyo. Konklusyon, isang simpleng pagpili, isang makapangyarihang pagbabago. Ang katotohanan, ang muling pagkakamit ng lakas sigla at koneksyon pagkatapos ng edad 60 ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong ganap na baguhin ang inyong buhay. Nagsisimula ito sa isang bagay na mas simple, napakaliit, na maaaring napalampas ninyo sa loob ng maraming taon. 4 na simpleng mani, walnuts, almonds, pistachios, at Brazil nuts ang nagtataglay ng kapangyarihang magpabago kung paano nararamdaman, kumikilos, at nararanasan ng inyong katawan ang pag-ibig. Sama-sama, gumagana sila tulad ng isang natural na orkestra sa loob ninyo, pinapabuti ang daloy ng dugo na nagpapagana sa inyong enerhiya, inyong tiwala sa sarili, at inyong pinakapersonal na mga sandali. Binubuksan ng walnuts ang mga daanan, pinapadaloy muli ng malaya ang dugo sa mga daluyan na maaaring unti-unting sumikip sa paglipas ng mga taon. Tumutulong naman ang almonds sa pamamagitan ng pagprotekta sa inyong mga ugat mula sa pinsala at pagpapanatiling malakas at maaasahan ang inyong puso. Ang pistachio ay nagpapasiklab ng panibagong enerhiya, pinupuno ang inyong katawan ng oxygen at sigla, tinutulungan kayong muling kumonekta, kapwa pisikal at emosyonal sa mga taong pinakamahalaga sa inyo. At pinapatibay ng Brazil nuts ang kaibuturan ng inyong kalusugan, sinusuportahan ang mga hormon at depensa na tumutulong sa inyong makaramdam na masigla, may kakayahan at may layunin. Hindi ito mahirap na mga pagbabagong gawin. Ito'y mga pang-araw-araw na regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili, walang reseta, walang masamang epekto, at walang pakiramdam na kayo'y nasa isang walang pag-asang laban kontra sa pagtanda. Bawat maliit na dakok ay isang puhunan sa inyong hinaharap, isang paalala na may kontrol pa rin kayo sa inyong landas, anuman ang inyong edad. Bawat desisyong gagawin ninyo para mapabuti ang inyong sirkulasyon ay isang desisyon upang panatilihing masigla, konektado, at makabuluhan ang inyong buhay. Nakita ko na itong nangyari nang paulit-ulit ang mga kalalakihan at kababaihan na dating inakala na tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon ay natutuklasan na marami pa palang maiaalok ang buhay kapag natatanggap ng katawan ang kailangan nito upang umunlad. Mas magaan ang kanilang paglakad, mas kumikinang ang kanilang mga mata, mas lumalalim ang kanilang mga relasyon. Hindi ito salamangka. Ito ang natural na resulta ng paggalang sa kamangha-manghang ang disenyo ng inyong katawan at pagbibigay dito ng sustansyang kailangan nito upang umunlad. Kaya ngayon, nasa 100 kayo. Ang 100 ay patungo sa mabagal na paghina
na madalas iminumungkahi ng lipunan na hindi maiiwasan. Ang kabilang landas ay patungo sa isang hinaharap na puno pa rin ng koneksyon, sigla, enerhiya at pag-ibig. At nagsisimula ito sa isang dakok ng pinakamalalakas na katulong ng kalikasan. Pumili ng matalino. Piliin ang sigla. Piliin ang koneksyon dahil ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamagagandang bahagi ay maaaring nasa unahan pa. Narito ang isang aral sa buhay na natutunan ko sa aking maraming taon sa medisina. Ang inyong kalusugan, ang inyong pinakadakilang yaman at ang maliliit tuloy-tuloy na pagpiling ginagawa ninyo bawat araw ang pinakamakapangyarihang puhunan sa inyong hinaharap. Hindi kailanman huli upang pumili ng landas ng sigla. Kung ang ibinahagi ko ngayon ay nagbigay inspirasyon sa inyo na gawin ang unang maliit na hakbang na iyon tungo sa mas mahusay na sirkulasyon, mas malalim na koneksyon at pangmatagalang enerhiya, ikagagalak kong marinig mula sa inyo. I-type ang O1 sa comment section sa ibaba kung handa na kayong gawing bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay ang mga madaling pagbabagong ito. At kung may kakilala kayong maaaring makinabang mula sa kaunting dagdag na lakas-init at enerhiya sa kanilang mga huling taon, mangyaring ibahagi ang impormasyong ito sa kanila. Sama-sama, maaari nating suportahan ang isa't isa sa pamumuhay ng mas mahaba, mas malakas, at mas konektadong buhay. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mangyaring gawin ito at i-click ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga talakayan sa kalusugan sa hinaharap na idinisenyo para lamang sa inyo.